Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat. And kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng mga nandito po ngayon. Welcome po sa channel po natin. Dito, pinag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng espiritual. And sa ngayon po guys, no, samahan po ninyo ako na tingnan po natin or itawas po natin si Miss Kris Aquino or tingnan po natin at least kung ano po ang kanyang kalagayan. And ang alam ko po is like meron po siyang autoimmune disease and yung iba pa merong lupus, merong And lahat po yan is wala po akong alam, hindi ko po alam yun. And titingnan ko po siya base po sa kung ano po yung nalalaman ko and base po sa aking kakayahan. And to all the people, no, like alam kong marami po mga netizen po sa atin na nagko-comment na kung wala po siyang pera, marahil wala na po siya, no. And nandiyan na po yung tawagin po natin na kumbaga is like hindi natin madadala sa langit yung pera, no. But sa akin po, actually 2 weeks na or 1 month na siguro lagi ko po siyang naiisip. And kasi po from yung ang believe po ako sa kanya, no, kung nandyan po si Ma'am Kris, no, believe po ako sa iyo, ma'am. Hindi po yung dahil po sa mahirap or mayaman po tayo, no, kundi yung lakas ng loob mo na ipakita po sa madlang tao yung totoong nararamdaman mo and totoong kalagayan mo. And hindi ka po nahiya ipakita kung ano talaga ang kalagayan mo so far. So makikita po namin yung sobrang pangangayat mo. So much, no, grabe po yung loose muscle mo. And talaga pong kumbaga sa akin, I can feel the pain, no. And ang ano ko lang po sa iyo is like matapang ka po and parang kinakaya mo lahat ang binibigay po sa iyo ng Diyos, no. Kahit sabihin po natin na yes, totoo po yun kasi ipinanganak ka pong isa ka pong Aquarius and Aquarius po is air sign. Kung itutal mo po lahat is February 14, 1971. So alisin mo na po yung 19. Andiyan na po yung 2 plus 1 plus 4 plus 7 plus 1 is equals to 6. So yan po, pero ang sentro kasi ng card mo ng birthday mo is 14. Like I said, no, kung gagamitin po natin ang ating birthday, ang ating karawan, makikita po natin kung gaano po tayo kalakas o saan po nanggagaling ang ating inner strength. Yung talaga pong lakas po ng ating, sabihin po natin na lakas, hindi siya yung lakas ng loob, kundi yung, hindi yung lakas ng loob, kundi yung lakas po ng kanyang espiritu. Yung will po niya talaga pong malakas, no. So sa akin, no, but before that, no, sa lahat po ng mga nandito po ngayon, kasi tinignan ko na po siya kanina, medyo hindi po talaga maganda yung nakikita ko, no. And we'll just pray for a while, no. Jesus ko, omiturum amindido, alleluia, alleluia. Jesus ko, omiturum amindido, alleluia, alleluia. Jesus ko, omiturum amindido, alleluia. Ito po'y dasal po na kung saan pampalubag loob po ng lahat po ng mga tao na kumbaga sa akin magkakaroon po tayo ng, let's say, kahit sabihin po natin na yung parang yung emotion, like kahit hindi man tayo makatulong sa ating kapwa, pero nandyan po ang ating pag-aano po na gagaling po, no, yung kindness towards each other, no. So believe po ako sa iyo, Ma'am Kris, no, and talaga pong napakahirap po ng dinanas mo. So let's begin, no. Tingnan po natin yung card and let's focus on the light, no. So kay Kris Aquino, February 14, 1971, sana po ipahintulot po ninyo. Gusto ko lang pong tingnan ka kasabay po ng aming mga kasamahan dito, no. And tingnan natin kung ano ba talaga ang tinatawag na autoimmune sa mundo ko, no. Kasi hindi ko alam ang mga term na kung saan may mga tao po, mga pasyente ko na may mga sakit po na ganyan, which is lupus. Yes, I think ang lupus po is sa dugo, no. And pero pag nakikita kita, no, yung pamamantal mo, no, so grabe. So anyway, sa ngayon po, no, so yung para pong nahihirapan kang maglakad, yung parang hindi walang lakas po, no, dahil po yun sa tinatawag po nating problema sa dugo, which is pero sa akin po is like mayroon pong isang diwata na kung saan
halos hindi po siya makalakad, di po siya makatayo, no? And ikaw to, no? And parang talaga pong grabe po ang pakiramdam mong sakit, kirot sa paa, sa side po ng paa, dito sa side, sa sa binti po natin, no, kung tayo to, no? And lagi po masakit ang pakiramdam mo, and well, sa ngayon po talaga pong tinitiis mo siguro yung gutom kasi bawal siguro sa ang kumain po ng sobra-sobra. So makita ko dito na marami din po ang mga tao po nagagalit sa iyo dahil marami silang, sabihin po natin na ikaw po yung sinisisi ng kanila pong paghihirap. Ito yung nakita ko ha, pero ang sumunod dito is the moon, which is actually is not true, no? Etong mga tao na to is like galit po sila sa iyo dahil po, or sa kay Miss Chris Aquino dahil po sa yung pamilya niya, sila po ang dahilan po ng kanilang pagkagutom, no? And I know ang sumunod po niyan is moon, which is illumination. Hindi po siya totoo. And maybe it is, maybe it's not, kasi hindi po natin kilalang personal po ang pamilya po ng mga Aquino. Although very prominent po ang kanilang mula po sa kanyang ama, si Benigno Aquino, hanggang sa kanyang mahal na ina na dito, ang sumunod kong nakita is just like mga kaluluwa. So, may nakita po akong doon po sa kanyang, let's sabihin po natin na spinal column sa baba. May nakita po ako doon na parang siya po, manhid na siya or hindi na po siya nagpa-function. Yung pinaka-spinal column po natin dito sa lower back, sa baba. Parang hindi na po siya nagfa-function. So, makita mo talaga na kung halimbawa po wala po siyang iniinom na gamot, siguro po di po niya makayanan kasi masakit po talaga to. And ang kanyang skin po or or pawis po is like siya, manhid, no? Manhid and balakang. So, pwede ko rin sabihin na ang lahat po ng part po ng katawan niya is like, ang dugo po niya is masyado pong malapot, yung parang hindi po masyadong nagalaw, no? And siguro guys, maalala niyo si Chris Aquino, no? Siya po ang laging nasa ng mga horror movies, no? And sa ngayon, kung titingnan ko siya, parang siya po ay nasa horror situation po, no? Sa ngayon. Kung makikita lang po ninyo sana yung mga nakikita ko, siguro mag-isip kayo na parang nangyari po yung kung ano po yung kinatatakutan niyo noon. Ang galing po ni Miss Aquino pagdating sa horror movie. Okay, February 14, 1971, Aquarius. Same pa rin guys, no? Dalawang spread ko na to, pero parehas lang po ang lumabas, no? Yung una po is like may nagalit po sa kanya, mas maraming tao po ang nagagalit sa kanya dahil po sa gutom, or like siya po ang dahilan kung bakit po sila nagugutom. Is still the same po. Kumbaga sa akin, ang magiging lakas or labas po nito sa spiritual is like ang mangyari po nito is hindi po kahit kailan po is si Miss Chris Aquino is not capable of taking nutrients, no? Parang hindi po siya pakakainin. And kahit po sabihin po natin gaano po kadami yung pera niya, mabibili po niya kahit na pero hindi po siya pwedeng kumain. So, parang napunta po siya doon sa sobrang gutom. Siguro na sobrang yung po niya, yung naranasan po niya ngayon is like parang ganun, no? Hindi, yung kung ano yung inano sa kanya is like hindi po siya pinapakain as in. And ito po dahilan po sa di ko siya masabing, pwede pong sabihin kong laygay na kulam. And pinaparanas niya sa mas maraming tao, no? Hindi ko alam kung gaano po ba talaga kalaki ang kasalanan po ng pamilyang Aquino, no? Sa mga tao, no? And ang sumunod dito, parang inflammation po siya. So, yung parang katawan po niya talaga, like, kahit po sabihin po natin sa likod, no? Sa likod talaga ang lagi kong nararamdaman na masakit po sa kanya. Lumbar, like doon sa spinal po niya, iyon na part po yan, mga ugat na ugat po yan. It's like, parang sa akin, sobrang malamig na po ito, manhid na po siya.
and wala na po nakitang parang dugo po, wala na pong nabubuhay dun or napapadaan. So yun po ang pinakamatinding nararamdaman po niya. Pero kung titingnan ko dito guys, no, okay po yung heart niya, okay po yung heart niya, okay po yung kidney niya, okay yung liver, yung ano niya sa likod, okay po siya lahat. Kumbaga is like lahat po to is hindi po siya ang may nararamdaman, kundi lahat po is mga elemental. And masyado siguro dahil po I think matagal na po nagkasakit si Miss Chris Aquino, no. And so may ang inaano po niya is like ang dugo po niya talaga is like meron pong nilagay na sabihin po natin na parang kaluluwa. Babae po, no. And so yung dugo po niya, hindi po siya masyadong nagalaw. Yes, of course. So, kasi dahil nga po sa hindi na siguro siya makakakilos, no. And hindi na po siya nakakagalaw-galaw ba, no. Hindi katulad po pag normal po ang isang tao na may nakakagalaw-galaw pa po, no. And ang dugo po niya is masyadong pong malapot. So, ito yung sinasabi ko, may problema po siya sa kanyang white blood cells, no, parang sa puti, masyado po itong dry or hindi po siya masyadong gumagalaw, no. And so parang parang pinasok po yung katawan niya ng sobrang lamig. So ang mga doktor po, kahit anong gawin sa mga doktor, parang wala po silang magagawa. Ang ano po niya, lalo na po pag si Chris po is parang hindi po siya makakatayo, no. And itong mga ano niya is like kulang po sa lakas yung mga binti po niya. And may nakita po ako dito ulit po na still same, parang kumbaga sa akin nakatali po si Miss Chris Aquino. And lahat po ng katawan po niya, lahat po ng part po ng katawan niya is masakit. And marami na pala din talagang gumamot po sa kanya, no, pwedeng sa ibang bansa po, no. Pero may kumapit po sa kanya talaga po isang klase po ng disease, pero hindi po disease ang nakikita ko, kundi isang entity na kung saan ang tinamaan po sa kanya is ang kanyang sugar level, or sabihin po natin hindi naman siya diabetic, pero ito po ang nakikita ko. Ang problema po talaga niya, ito palang tinatawag po nating autoimmune, is like mostly sa dugo ang problema. Yung parang madumi ang dugo, yung parang ang dugo mo hindi siya gumagalaw, yung parang hindi po siya yung mga cells mo parang hindi po siya nabubuhay, or talaga pong lahat po siya is stagnant, or like hindi siya gumagalaw, no. So kung makita niyo yung normal na tao is like kahit may sakit po sila pero gumagalaw po ito, pero yung kay Miss Chris Aquino hindi po, no. And pakiramdam po niya lagi is like nakalutang and manhid po yung paa. So siguro some kind of ibang klase po ng diabetic. Kasi okay po ang ano niya, okay po ang kidney niya, okay po lahat. Ang alam ko talaga is sa dugo. So ang diabetes is sa dugo po siya. And ang puting dugo po natin is like sa hemoglobin, gano'n, no. Kung sa normal lang po, ha. So I am not doctor, so wala po akong ang binabasihan ko is yung kung anong alam ko based po dito sa card ko kung nag-aano po ako ng pasyente, no. And mayroon pong mga tao po talaga na maraming nagalit po sa kanya, no. And ang iba po talaga is nandito na po yung inggit. Sobra, yung parang sabihin po natin na sa sobrang yaman po siguro nila, marami ang mga tao po na kumbaga sa akin is like, yung bagang parang siguro, I don't know, kung inalisan po nila ng karapatan or something. Kasi ang naghihiganti talaga is yung mga tao po na nahihirapan po pagdating. Yung parang mga tao po talaga na inalisan po nila ng karapatan. Like, parang pinagutuman nila. So, ang nangyari po noon, ni-reverse po ito lahat. So, si Chris, kahit gaano pa siya kayaman, hindi po makaka-receive yung katawan po niya ng nutrients. Sa dugo, no? Sa dugo, ang dugo po talaga niya sobrang lapot, no? Para po siyang hindi siya makagalaw, no? Like ang espiritu po niya is like hindi siya makakagalaw. And siguro dahil lang po siguro sa gamot, kaya masabi ko na hindi niya masyadong nararamdaman yung sakit.
And guys, no, yung parang yung laygay po na kulam na kung saan parang talaga pong paunti-unti po na kinakain yung laman po niya, kinakain po yung dugo niya. And sad, no? So, kahit sabihin ko nga sa inyo, no? Pero malakas po malakas si Miss Chris sa pagdating sa spiritual. Yung faith po kasi niya is sobra. And tinanggap po niya, wala akong makikita dito na, meron siyang sinisisi. I cannot say na malungkot siya, something like that. Hindi ko nasisi yung mind niya. As in peace na siya. And in fact, parang tinatanggap po niya na mawawala na po siya. And ang dahilan po talaga neto is yung tinatawag po natin na sobrang pagkainggit, no, sa kung anong meron sila. And gusto po nila itong patayin po lahat, no. And siguro hindi natin alam kung anong totoong nangyari. Mayroon din po akong nakita dito by the end sa card is like, yeah, lumabas na po, no. So, may nakita ako dito na ang lumali po sa kanya ay isa pong manggagamot din. And ang dahilan po nito is like kung saan po siya nanggaling. Itong manggagamot na to is kung saan po siya nanggaling. Yung pamilya niya, no, yung pamilya niya. And the same pa rin ang lumalabas dito kahit ilang gustong patayin po yung kung anong inggit niya, kung anong meron siya, gusto nilang patayin ito lahat, no, na hindi niya mapapakinabangan or hindi siya mag-enjoy sa lahat na kung anong meron siya. And travel po, siguro may travel din po ulit si Miss Chris Aquino overseas. And eto po, lumabas po pang tatlo is like, eto po ang pamilya na, no, may nakita ako dito na mga pamilya po niya na gustong maghiganti. Hindi pamilya niya, kundi sa pamilya ng mga Aquino, merong gustong maghiganti. Ang ginamit po dito is yung tinatawag po natin na ritual. And ritual po siya na parang nilagay po siya sa tubig. Ang katawan po niya is yun pong parang unti-unti po sobrang lamig yung nararamdaman niya. So nag-chill po siya talaga. Pero sa loob po ng katawan is inflamed. And eto po marami yung naggiganting pamilya po niya. Pero sa akin, pwedeng sabihin po natin na part lang po ang family niya. Part po ng family niya. And meron din pong sinabi po natin na gustong maghaganti sa pamilya niya. And ito po is like long sabihin po natin na matagal na pong panahon na ginawa. Paunti-unti po itong nagkaroon po ng manifestation sa katawan ni Ma'am Chris, no. So that is guys, no, and hopefully, no, marireceive lahat po, no. I mean, makayanan po lahat ni Miss Chris po ang ginagawa niya sa atin, no. Ang makayanan po niya ang ginagawa sa kanya ng pagsubok, no. I will not say it's God's made this, no. I don't believe in that. Parang more on gawa po ito ng mga tao po na and hindi din po tao, gawa po ito ng mga entity na kung saan sobra po ang pag-inggit sa isang tao kapag ang tao ay meron. And etong mga entity na to is sumasapi po ito sa mga tao. And itong mga tao na din po is nakaka-attract po ng mga ganitong klaseng entity dahil din po sa deep inside, ganito po yung nararamdaman nila. So, let us pray, no, sa mahal po na Ama, na kahit papaano po, takpan po ang sakit na nararamdaman ni Ma'am Chris, no. So, let us pray. Please bow our head. Diyos amang makagahom sa ngatanan, nga mauitag iya sa iyang kinabuhi, nagapasalamat ako. O Diyos ko, hatagi siya og lugway sa iyang kinabuhi, ayagan mo ang iyang huna-huna, nga ang tanang tulumanon nga gihatag nimo kaniya, makayanan, buhusan mo siya ng sagrado mong dugo, at palakasin ang iyong kapangyarihan, at basbasan ang iyong kamay. Alisin mo ang lahat ng mga masasamang elemento na inanais na ibagsak po siya
lalong-lalo na po ang kanyang espiritu. Mahal na Ama, Amen Jesus, Amen Jesus, Amen Jesus, Amon Ra, atras dignum de la cara, Jesus tudas de la cruz, la vencisti vencido, a la combate adrenum, adremin, ego sum opi dominum, in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, in nomine Patri et Filii Spiritus Sancto, Amen. Amen Jesus, Amen Jesus. Sa lahat po sa atin, no, nawa po'y basbasan po tayo ng Diyos Ama. Maraming salamat po.